Nagsimula ang kwento sa isang lihim na misyon sa La Tomatina Festival sa Espanya, kung saan kasamang nagtatrabaho si MI6 Agent Noel Biset at ang CIA upang sabaybayan ang isang kilalang Russian arms dealer na si Viktor Gradov. Napansin ng mga kasamahan ni Noel ang isang lalaking nakasuot ng abong sombrero, abong jacket, at rosas na kamiseta, tugma sa paglalarawan ng target. Sinipat nila ang mukha nito, ngunit hindi ito si Gradov. Lumalabas na gumamit ng mga pain ang kalaban, tatlong lalaking pare-pareho ang kasuotan ang nasa paligid. Maya-maya ay dumating ang isang van, at agad nakaramdam ng masamang kutob si Noel. Sinipat ito ni Coop gamit ang kanyang kamera, ngunit nang ibaling niya ang lente, may isang sniper na pala ang nakatutok sa kanya. Nagumpisa ang pag-atake ng mga kalaban. Lumabas sila mula sa van at agad sinalakay ang sasakyan ni Noel. Pinaslang ang buong control team, si Noel na lamang ang naiwan. Habang sinusubukan ng kalaban na i-connecta ang kanilang hacker sa Echelon Surveillance System, nakipagbuno si Noel sa pumatay kay Jax. Nang mapansin niyang pinupuntirya siya ng sniper, ginamit niya ang katawan ng kalaban bilang panangga, tinamaan ito at napatay. Nagawa rin niyang patayin ang nagpapanggap na waitress sa isang cafe, at na-neutralize rin ang sniper. Samantala, natapos na ng hacker ng kalaban ang koneksyon sa Echelon at handa na silang tumakas. Ngunit nandoon si Noel para hadlangan sila, hindi niya alam na may isa pang kalaban sa paligid. Bigla siyang binaril gamit ang shotgun. Bumagsak siya, nabigo ang kanilang misyon, patay ang buong grupo, at si Noel ay pinaniniwala ang patay na. Samantala, sa London, nagkaroon ng press conference sina US President Will Derringer, isang dating action star, at UK Prime Minister Sam Clark, isang dating sundalo, tungkol sa paparating na NATO summit. Nagkabangayan sila sa harap ng madla dahil sa kanilang magkaibang paniniwala sa pamumuno. Hindi iginagalang ni Sam si Will, dahil para sa kanya, isa lamang itong artista na walang karanasan sa tunay na pamumuno. Sa totoo lang, hindi ko rin masisisi si Sam, sino bang boboto ng isang artista bilang presidente, hindi ba? Upang ipakitang nagkakaisa sila, sumakay ang dalawang leader sa Air Force One papuntang Trieste, Italy para sa summit. Ngunit hindi nila alam, may isang lalaking nagpapanggap na waiter ang nakasakay rin. Palihim niyang pinuntahan ang surveillance room ng eroplano, pinaslang ang mga kawani, at ipinasa sa kanyang mga kasabwat ang eksaktong lokasyon ng Air Force One. Napansin ni Sam ang mga patak ng dugo at sinita ang espiya. Dahil sa pagsabog, nagkaroon ng kaguluhan na sinamantala ng espiya para patayin pa ang ibang gwardya. Sa kabutihang palad, nasipa siya ng isang gwardya palayo. Nagmadaling tumakbo sina Will, Sam, at ang natitirang ahente papunta sa likurang bahagi ng eroplano para kumuha ng parachute. Ngunit pinatay na ng mga tauhan ni Gradov ang mga piloto, kaya't inabandonan na nila ang misyon at iniwan ang eroplano. Nauna nang nakarating sa likod ang espiya at sinunog ang ibang parachutes, dalawa na lamang ang natira. Pagdating ng tatlo, agad sinabi ng ahente na nasa Belarus na sila. Kailangan nilang magtungo sa Golden Mountain Mining Company, sa ilalim ng Gdański Bridge sa Warsaw. Sumaludo ito, at walang pasabi, itinulak sila palabas ng eroplano. Halos ligtas na lumapag sa kagubatan malapit sa hangganan ng Poland sina Sam at Will. Samantala, sa Trieste, sinubukan ni Acting US President Vice Presidente Elizabeth Kirk na i-reboot o i-update ang Echelon system, ngunit bigo sila. Nagtagumpay ang henyo at bihasang programmer ni Gradov na ganap na kontrolin ang Echelon. Habang naglalakad sina Sam at Will, sinubukan nilang magnakaw ng sasakyan, pero napansin sila ng isang grupo ng mga gang. Nilapitan sila, matapang na humarap si Will, umaasang makikilala siya ng mga ito mula sa kanyang dating sikat na pelikula, Water Cobra. Buong kumpiyansa siyang kinausap ang mga ito. Nagkaroon ng sagupaan na naging kapana-panabik at nakakaaliw. Sa unay nakakalamang sina Will at Sam, ngunit kumuha ng kani-kanilang armas ang mga gang at naipit ang dalawang pinuno. Bigla namang dumating ang isang matandang babae na may hawak na shotgun. Dahil sa gulat, nagsitakbuhan ang mga gang. Nagalok ng sakay ang matanda kina Sam at Will papunta sa Warsaw. Dahil sa tulong ng matanda, ligtas silang nakarating sa lungsod. Pagdating sa Warsaw, nagkubli sila sa apartment ni CIA Agent Marty Comer.
Dahil hawak na ni Gradov ang buong echelon system, nalaman niyang buhay pa sina Will at Sam, agad niyang inatasan ang kanyang mga tauhan na hanapin ang kinaroroonan ng dalawa. Sa loob ng apartment, ipinaliwanag ni Comer sa kanila ang masalimuot na sitwasyon, na infiltrate na ang echelon at maraming classified documents ang nalantad. Nailahad ang mga dekada ng mga lihim na operasyon ng NATO, kabilang ang pang-iindustriyang paniniktik, ekonomikal na sabotahe, at pakikialam sa mga eleksyon ng ibang bansa. Biglang tumunog ang warning alarm ng apartment, nasa labas na ang mga tauhan ni Gradov. Agad naghanda ang tatlo, kinuha ang mga baril mula sa secure safe ni Comer. Pinasabog ng mga tauhan ni Gradov ang pintuan at natuklasan ang isang nakatagong silid. Dahil sa mga kamera sa paligid, kahit nasa likod siya ng pader, natutumbok ni Comer ang mga kalaban at napapatay ito ng tama. Ngunit napansin ng isang babaeng kalaban ang ginagawang surveillance ni Comer at binaril ang kamera. Napilitan si Comer tumakbo, tinamaan si Comer ng isang bala at nagtago siya sa likod ng sofa. "Umalis na kayo. Ako na ang bahala," sigaw niya. Balak na sana niyang maghagis ng granada, pero napigilan siya ng dalawang tauhan ni Gradov. Tagumpay silang nakasakay sa isang maliit na elevator pa ibaba. Ngunit paglabas nila sa ibaba, may nakaabang na mga kalaban. Bigla namang dumating ang isang sasakyan ng pulisya at binangga ang mga tauhan ni Gradov. Ang nagmamaneho ay si Noel, buhay at ligtas. Habang patuloy sa pagtakas sina Will, Sam, at Noel, ikinwento ni Noel na sinusundan na niya si Gradov mula pa sa Espanya. Akala ni Sam na gumagawa si Gradov ng isang nuclear na bomba, pero nilinaw ni Noel na hindi siya mismo ang gumagawa ng armas, isa siyang developer. Ang tunay na banta, ang anak niyang siyentipiko. Ang anak ni Gradov ay isang henyo. Malapit na nitong matapos ang kauna-unahang nuclear reactor na hindi maaaring mag-meltdown, gamit ang pebble bed technology. Kailangan na lamang niya ng enriched plutonium, na siya namang inangkat ni Gradov mula sa black market. Nasagap ito ng echelon, at inakala nilang isang armas ang binubuo. Ang naging tugon, bombahin ang lugar. Isa itong preemptive strike, isang operasyon na inaprubahan ng NATO. Hindi nila kayang esugal ang milyong buhay. Ngunit matapos ang lahat, doon pa lang nila natuklasan na hindi bomba ang binubuo, kundi isang revolusyonaryong teknolohiya. Gamit ang echelon, nakuha ng NATO ang plano ng teknolohiya. Napagtanto ni Will ang kakilakilabot na katotohanan, sila mismo ang naging sanhi ng pagkamatay ng anak ni Gradov. Ngunit pinutol ni Noel ang kanyang pag-aalinlangan, hindi natin siya pinatay, Will. Namatay siya, dahil anak siya ng demonyo. Pinag-usapan nila na imposibleng nagawa ni Gradov ang lahat ng mag-isa. Siguradong may kakutsabo siya na may mataas na antas ng seguridad. Ang kanilang hinala, si Quincy. Siya ang nagmungkahing sumakay ang dalawang pinuno sa iisang eroplano, isang bagay na hindi naman nila pinlano. Hindi naniniwala si Sam na si Quincy ang traidor, chief of staff niya ito sa loob ng 6 na taon, at kaibigan pa niya mula pa sa unibersidad. Sumakay ang tatlo sa tren papuntang Trieste para sa NATO Summit. Doon, napansin ng genius programmer ni Gradov sina Will at Sam, pero hindi niya agad sinabi kay Gradov. Habang nasa tren, tulog-tulugan si Will habang gustong kausapin ni Sam si Noel tungkol sa nangyari sa Tripoli. Bigla na lang nagtanong si Will, tungkol ba yun sa love? Habang kumuha ng pagkain si Noel, tinanong ni Will kay Sam kung bakit sila naghiwalay noon ni Noel, at ano ang tunay na nangyari sa Tripoli. Doon ko sinabi sa kanya na gusto kong tumakbo sa politika, sagot ni Sam. Bakit? Para makabuo ng mas mabuting mundo, kung saan pwede kaming tumanda't magsama. Biglang dumating ang mga tauhan ni Gradov kasama ang programmer. Ngunit sa isang iglap, binaril ng programmer ang kanyang kasamahan. Tinamaan siya, pero nakabawi at pinatay ang tauhan ni Gradov. Tinulungan ng tatlo ang programmer at tinutukan siya ni Noel ng baril habang naglalakad. Sabi ng programmer, gusto ko lang sana ng payapang buhay. Pero natagpuan ako ni Gradov, at pinilit akong gumawa ng mga bagay na labag sa loob ko. Pero kung ano man ang nagaganap ngayon, lumampas na tayo sa linya. At alam kong nahalata niyong may kasabwat siya sa loob mismo ng pamahalaan. Wala raw siyang nakilalang mukhaan, pero may isa raw paraan para matukoy ito, gamit ang secure communication system na siya mismo ang nagdisenyo. Kailangan nilang tumalon sa tren habang umaandar,
dahil may naghihintay ng assassination team sa susunod na istasyon. May isa raw gusali sa Zadar, Croatia, 12 Lavaska Street. Doon, sa ikalimang palapag, may secure terminal na maaari nilang gamitin. May prompt na isinulat niya sa palad ni Will, kapag nailagay iyon, lalabas kung sino ang may compartmented security clearance na konektado kay Grey Dove. Kailangan natin itong tapusin. Hindi titigil si Grey Dove. Bago ako mamatay, gusto ko namang makabawi kahit paano. Tumalon ang tatlo sa tren. Pagdating sa Zadar, agad silang pumunta sa ikalimang palapag. Nakakita si Noel ng nakatagong container. Pero dumating na rin ang mga tauhan ni Grey Dove. Binigay ni Noel ang mga armas kay Sam, siya na raw ang bahala sa mga kalaban. Habang binabaril ni Sam ang mga nasa ibaba, ininput na ni Noel ang prompt mula sa kamay ni Will. Na-decrypt na ni Noel ang communications ni Grey Dove. Nagsitakbuhan ang mga kalaban. Akala ni Will na si Quincy ang traidor, pero lumabas sa mga talaang nakuha na si Simone pala ang insider. May mahigit 18 buwang lihim na pakikipag-ugnayan kay Grey Dove. Bigla na lang may liwanag sa bintana. May mga kawit na dumapo sa container, hinihila ito ng helicopter. Sinubukang pigilan ni Noel at Will ang pagkakakulong nila, habang si Sam ay pumutol ng tali gamit ang palakol. Isa ang naputol, at binuksan ang container, pero nahila na silang tatlo ng helicopter. Sa helicopter, naroon si Grey Dove. Binuzuka niya si Sam. Habang nakabitin pa sa ere, bumaba sina Will at Noel sa rooftop ng isang gusali. Akala nila, lalo na si Noel, napatay na si Sam. Ngunit ang insider, si Simone, trinidor si Grey Dove. Inutusan niyang patayin ito, ngunit nabigo ang kanyang tauhan. Kinabukasan, tinawagan ni Will si Kirk. Sinabi niyang nasa Trieste port siya at ibinunyag niya ang katotohanan tungkol kay Simone. Agad siyang pinasundo para sa NATO summit. Pero pagdating ng kotse, may tauhan ni Kirk sa loob na nakatutok ang baril sa kanila. Dito niya natuklasan ang tunay na katotohanan, si Kirk pala ang tunay na traidor. Nasundan agad si Will ng mga tauhan ni Grey Dove. May pinindot si Will sa sasakyan, isang teknolohiya. Lumaban sila ni Noel, pero aksidenteng nabaril ni Will ang driver dahil sa distraction. Kinuha ni Will ang manibela, habang si Noel ang lumaban. Nabangga ng fire truck ang sasakyan ng mga tauhan ni Grey Dove, ang nagmamaneho. Si Sam, buhay. Sa huli, matagumpay silang nakarating sa NATO summit. Sa loob ng NATO summit, nagsimula ng umatras ang mga kalyadong bansa sa alyansa. Parang guguho na ang pundasyon ng pagkakaisa. Ngunit dumating sina Sam at Will, at hindi sila papayag na basta-basta na lang mawawala ang NATO. Tumayo si Sam sa gitna ng silid. Alam namin, na marami sa inyo'y galit. Nahihiya, nawalan ng tiwala, pero hindi pa tapos ang laban. Kailangan pa rin natin ang isa't isa. Kailangan natin ang NATO. Sabay dugtong ni Will, magkaiba man tayo ng pinanggalingan, kultura, at paniniwala, iisang layunin ang dapat pinanghahawakan, ang ipakita sa susunod na henerasyon na ginawa natin ang tama. At nagsisimula yun sa pagharap sa tunay na kalaban. Ngunit, biglang binaril ni Grey Dove si Kirk. Bagsak si Kirk sa sahig. Nagsigawan ang mga tao. Nagkagulo. Nagpatuloy ang pamamaril. Pumasok si Noel, isa-isa niyang pinatahimik ang mga tauhan ni Grey Dove. Napansin ni Sam at Will na may helicopter na hinihintay si Grey Dove, tatakas ito. Ngunit nakarating agad si Noel at sinunggaban si Grey Dove habang nakasabit sa helicopter. Pinagbubugbog niya ito habang nasa ere. Umakyat sina Sam at Will para tumulong. Habang ginugulpi ni Noel si Grey Dove, sinipa siya ng isa sa mga tauhan ni Grey Dove, nakatakas si Grey Dove paatras. Si Noel ang humarap sa kalaban habang sina Sam at Will ay humabol kay Grey Dove. Samantala, si Noel ay nakikipagsaksakan sa isa pang tauhan. Nasaksak niya ito, ngunit nahuli siya ng lalaki. Kaya itinulak niya ito mula sa hagdan, bagsak, patay. Tinambangan ni Grey Dove sina Sam at Will. Nagkubli sila agad. Nauubos na ang bala ni Grey Dove. Nang tuluyang maubos ito, tumayo ang dalawa, binaril si Grey Dove ngunit may hawak pa ring patalim si Grey Dove. Tinutok niya ito kay Will at pinaatres silang dalawa. Palabas siya, may helicopter na naghihintay. Nag-slow motion ang lahat. Binaril ni Grey Dove ng palaso si Sam. Tinamaan. Si Will, dumampot ng isang statwa ni Cupid, at ibinato ito sa propeller ng helicopter.
Nagloko ang makina. Sumabog. Namatay si Grey Dove. 2 buwan ang lumipas, muling pinagtibay ng NATO ang alyansa. Mas matatag, mas bukas, mas nagkakaisa. Magkatuwang na mga lider na ngayon sina Will at Sam, magkaibigan, magkasangga, at tagapagtanggol ng kapayapaan. Si Sam at Noel, muling nagkamabutihan. Sa isang tahimik na gabi, magkasama nilang pinagsaluhan ang paborito nilang fish and chips.